Let's G. Ay, akti, umaambon na naman. Kulit ng panahon, umaambon tayo sa araw. Ay, nako. Tara guys, samahan nyo ako for today's video. Kung nabasa nyo naman yung title ng video natin, today is a very special day. Kasi ito na yung last day na magbabayad tayo ng installment na motor. Yes, itong si Mark 7 po, itong ADV 160 natin is installment. Kinuha natin siya for 2 years. 2 years in-house financing. At medyo bittersweet itong ating achievement today kasi from the word itself, bittersweet. Mapait pero matamis. Kasi most of us are aware naman kapag installment, may kaakibat po itong mga patong. Mga interest rates na medyo masakit po no, kung ating i-compute. At ang pinaka-ideal talaga na pagkuha ng motor is through cash lang talaga. Mag-withdraw lang tayo, wala pa tayong cash. Kung makita nyo, 20k odo na yung ano natin, ADV. For 2 years. Nandito na tayo sa casa. Sobrang lapit lang natin sa atin, kaya very convenient. Grabe, for 2 years. Pabalik-balik tayo dito sa casa monthly para lang magbayad ng motor. And this is the last time na pabayaran natin tong si Mark 7, ng ating ADV 160. Sa mga kapwa ko naka-installment dyan ng motor at hindi pa tapos, ipaparamdam ko na sa inyo yung POV, point of view ng makatapos ng pagbabayad ng installment ng motor. So tara, samahan nyo ako sa loob. Is for payment po. Last payment yun, sir. Po. May mga paperwork sa po yan? Wala. Kasi kailangan pa itong i-record sa RCA. Okay. 1 month pa? May duplicate key dito. Duplicate key? Opo. Kaya kasabay yun ng RCA police. May 1 month pa pala yun. Minsan naman hindi siya maabot ng 1 month. Depende kasi. So for now, payment lang po. Ang mangyayari. Okay. I-request po. Kasi ano hindi mo kailangan na pala yun. Pwedeng mabawas yung mga naging penalty. Oo, mga sobrang. Sige po. Okay lang. Parang sayang din. Tapos balikan nyo na lang yung ano dito. Bukas. Okay. Sige po. Thank you. Nakakalungkot talaga yung ganitong weather, ano? May dumaan na maitim na clouds, tapos may dalang ulan. Tapos after nun, blue skies, no? Wala, nabasa lang yung motor natin na bagong ligo, tapos naulanan lang. Okay guys, medyo fail tayo today kasi hindi pala daw agad-agad yun na napakukuha na yung mga papeles, yung original CR. Honestly, wala pa akong idea kung ano yung mga papers na to. Ang sabi sa akin, balikan na lang daw natin bukas para naman dun sa statement of account ko, yung pinaka last payment. Bago daw ako magbayad, i-deduct nila yung mga penalties. Ang mangyayari guys, kapag na-delay kayo ng bayad, sabihin natin ilang araw na-delay kayo sa due date nyo, wala na kayong matatanggap na rebate dahil past due na kayo. Plus, may penalty pa. Depende sa araw kung ilang araw yung lumagpas kayo sa due date nyo. For example, yung sa akin, may mga 3 days na akong nag-past due, ganon. Tapos, ang penalty ko is 30 pesos, ganyan. Hindi ko pa alam yung computation, pero mga ganon lang naman yung mga penalty. Pero ang masakit kasi doon, yung rebates na hindi mo na matatanggap, babawiin nila. Imbes na makuha mo yung rebate mo, biglang wala pa dahil lang late ka sa pagbabayad. So yun, bali, i-deduct nila yung mga kailangan nilang i-deduct. And then, yung last payment natin, mababawasan yun kahit pa paano. So, balikan ko na lang kayo tomorrow. So guys, it's the second day. Habalik tayo din sa casa para dun sa last payment natin para dito sa ating ADV 160. Tapos hindi ko sure kung makukuha natin yung orig papers. Sabi kasi mga weeks pa daw yung process nun yung mga original papers. So feeling ko for payment lang tayo today. Tara, samahan nyo ako. Nag-chat na ako sa Facebook. Ito po. 6,101. 1, 2, 3, atap, 6, 5. Okay na, sir?
Ah, okay. Kasi yan yung copy ng statement of above. Ah, may copy ba ako nun? Wala na, no? Yung pinaka-final na nyo. Ah, pwede pa ano pa picture lang? Picture pala, ah. Bali, okay na po to. Paano yung process pa ng mga paper? Tatatayin nyo yung RCR nyo. O RCR, yung original talaga. Tapos, yung Tapos yung spare key. spare key. Okay. Ha? Sa email ko po, expect yung Doon na lang sir kung update. saan kayo kanina nag-ano, pwede kayo mag-follow up doon kung nandun na yung RCR. Sa chat. Through chat na lang. Okay. Finally, tapos na. 2 years. Tama po ba pagkakaintindi ko? Bali yung mga nabawas po, di ba parang 7,000 something yung babayaran ko, naging 6,1 na lang. Ano po yung nabawas? Ah, sinunod nyo lang ko yung ano? Yung mga penalty na Penalty. Oo. Alam ko mga 30 pesos lang mga ganun-ganun. Yung rebates din ba? Ayun nyo ba? Hindi, tatanong ko lang. Ayun kasi yung si Bangko kasi yung nagpupukit yan, hindi naman kami. Ah, okay. Yung bangko. Sa inyo na lang sa babayaran nyo. Ah, sige. Malaki din nabawas, no? Thank you, ate. Grabe guys, finally makatapos tayo ng motor. Medyo i-advance ko na yung celebration kahit di ko pa nakakuha yung orig papers at yung spare key. Andito na kasi yung patunay na fully paid na tayo sa motor. Nakakatuwa lang. Kaya ako nasabing bittersweet nga kasi nga ito yung excitement na natapos na yung motor. Pero kung kukumputin natin, papakita ko sa inyo dyan sa screen magkano yung interest na binayaran ko in a span of 2 years. Pero at that time kasi, 2 years ago, yun lang yung naging option natin. Tinry nating mag-apply ng cash loan sa bangko para that way makakatipid sana ako sa interest. Mas mababa kasi interest ng mga bangko pag doon kayo nangutang ng cash compared sa in-house financing. Nare-reject tayo ng bangko 2 years ago. No choice tayo kundi mag in-house financing. Wala rin naman tayong cash nung that time na yon kaya tayo nauwi sa in-house financing. Pero ang mapapayo ko lang sa inyo guys, kung maaari, kung kaya pa naman ng option nyo na mag-ipon, yun na muna yung the best way. Pero kung kailangan nyo na talagang bumili ng motor or ng sasakyan, try nyo muna yung pinaka-option na mangutang sa bangko ng pambayad nyo ng kotse nyo or ng motor, or ang pinaka-last option is in-house financing. Yun nga lang, medyo mataas ang interest rates. Share ko sa inyo. Tara. Woo! Grabe! So, ituturing ko na talagang akin tong motor. Itong ADV 160 natin, finally. So, hintay ulit tayo ng mga 1 month daw para dun sa orig papers at yung spare key na itong ADV 160 natin. So, hindi pa makukumpleto yung vlog ngayon. Siguro after, in the making pa tong vlog talaga natin. So, gusto ko talagang tapusin muna to bago ko i-upload. So, once na makuha natin yung spare key at yung rig papers, dun ko na i-share sa inyo yung mga payments natin, yung mga interest na binayaran natin, para aware kayo sa magiging gastos nyo kung nagbabala kayong mag-installment ng motor na in-house financing. So, sobrang saglit lang. I-clip ko lang yung video. Andun na agad tayo sa pagkuha ng spare key at ng rig papers netong ating ADV 160. Time check. 2:53, December 21. Grabe, time skip yun, Lods. So, almost 1 month na. Medyo matagal. Medyo natagalan ako pero hindi ko kasi sure kung ano yung naging process nila. Huwag na natin patagalin to. Punta na agad tayo sa kasa. And we're here. Buti na lang bukas sila. Kahit Sunday. Hindi bukas kayo kahit Sunday. Apo, abot ko kami. Sa inyo, sir? Ang basan? RCR? May nag-text na sa inyo? Okay. Ay, ano ba? Saan niyo po ba na-release? Dito. Dito. Yan. Ayan. Dito. Re-release po ng ORCR. NMAX V3. Ito yung SP boss, no? SP. Oo, 163. ADV.
Grabe, ang taas pa rin ng SRP. 36 months. Gixxer. ACBR ng Honda. 150. Mas mo ito. Suzuki Smash. Ito. Beat. Premium. Click 125. Pag-double check na lang po sa sulat na lang ng pangalan sa tapos na-confirm dito. Thank you po. Ito na po yung lahat. Yung galing LTO sir. Tapos sana sir yung yung spare key. Anong motor yan sir? ADV 160 po. Kailan na-release yan sir? Kahit yung month lang at saka year. November 2023. Yun. Dito boss. Dito ka na lang na. Wait lang. Ito po. Saba boss. Thank you po. Okay, susi. Code. Thank you po. Nakuha ko na yung original certificate of registration. Yung OR naman, yearly yan pinapalitan, piniprint. Ang pinaka-original talaga dyan is yung CR, certificate of registration. Itong mga naging payments ko naman for the past 2 years, i-screenshot ko na lang yung mga naging payments ko. Okay, i-flash ko dyan sa screen nyo. So, ang total down payment natin is 50,000. Tapos, kinuha natin tong ADV 160 for 2 years na installment. Ang monthly natin, 8,300 dapat. Pero since may rebates tayong 300 per month, 7,970 na lang yung binabayaran natin monthly. Goodbye, Premium Bikes. Thank you for the 2 years. May mga buwan na hindi tayo nakakapagbayad agad on time. 7,970 dapat. Nagiging 8,300 plus penalty pag hindi tayo nakakapagbayad on time. Medyo masakit yun kasi kung iisipin nyo, na-compute na yung interest na babayaran natin into 2 years monthly payments. Yung 7,970 na binabayaran natin, may interest na yun. At kung hindi ka pa nakapagbayad on time, magkakaroon ka pa ng additional na bayarin, di ba? So mas lumalaki yung ginagastos natin, katagalan. Traffic. So kaya ko sinishare sa inyo yung mga binayaran ko for the past 2 years is para doon sa mga nagbabalak na mag-installment na in-house financing. Para makita nyo na kung ano yung kailangan nyong i-expect na mga gastusin at mapaghandaan nyo maigi. Makapag-isip-isip kayo talaga kung kakayanin nyo ba, kung okay lang sa inyo yung babayaran yung interest. Kung i-estimate ko yung nagastos ko for the past 2 years dito sa ADV 160, papalo din to ng mga 220 plus. Yun yung rough estimation ko. Ayaw ko na kasi i-compute pa talaga. Pero kayo, makakompute nyo yung ginastos ko. Based dyan sa screenshot na finlash ko sa screen nyo. At kung iisipin natin maigi, 167k SRP, naging 220 plus in a span of 2 years. Medyo makati talaga yun. Aray ko! Pero kung gusto nyo malaman yung mindset ko, bakit ko kinuha at that time, bali handa na yung utak ko at that time na kumuha talaga ng in-house financing. Inihanda ko na yung sarili ko dun sa magiging gastusin. Kaya madali ko lang talaga siya napagdesisyonan. Kailangan ko na kasi talaga yung motor. 2 years ago, nanghiram lang ako ng Honda Click sa papa ko. For me, yung pagdadrive ng hindi mo sariling motor, parang ano siya eh. Parang lagi may kumukurot sa isipan mo na kailangan mo mag-ingat kasi hindi naman sa'yo yung motor. Hindi sa'yo nakapangalan yung motor.
motor, and kung anong mga aksidente na mangyari is kawawa yung nakapangalan, which is yung papa ko, di ba? At that time, beginner driver lang din tayo. Ang hirap din talaga i-risk. Tapos syempre, hihiram-hiram ka. At the same time, ginagamit din ni papa yung motor. Hindi mo ma-enjoy kasi nga hindi ka mapagplano. Yung sarili mong lakad, ganon. Ang hirap magplano kasi hindi naman talaga sa'yo yung motor. Sabi nga nila, your bike, your rules. Kahit anong gusto mo, wala naman dapat makakapigil na ibang tao kung anong gusto mong gawin sa motor mo. And somehow, medyo na-balance naman yung pangangailangan ko versus dun sa pagkuha ko ng sariling motor na medyo malaki yung interest. Kasi kung wala talaga tong ATV 160 2 years ago, hindi ko mahatid sundo yung girlfriend ko. Hindi ako makapunta dun sa mga lugar na trip ko lang puntahan at random times, di ba? Yung natripan mo lang bigla na gumala dito, punta ka, kape dito, puntahan mo lang kasi kayang-kaya mo naman, basta may gas ka. Diba? Sobrang convenient talaga na may sariling motor. Regardless kung installment man yan, hindi mo dapat ikahiya. Kasi pare-pareho lang tayong tao and may sarili-sarili tayong timeline sa buhay. Opportunities, magkakaiba. Kaya ang marirecommend ko lang sa inyo guys is habang wala pa kayong kinukuhang installment na motor, pag-isipan nyo maigi. Etong video ko na to yung magsisilbing guide nyo na talaga. I-maximize nyo maigi yung pagre-research nyo kung talagang magiging worth it para sa inyo yung magiging gastos. Kasi at the end of the day, kayo pa rin naman talaga yung maglalabas ng pera. So ayan lang, sana marami kayo natutunan sa video na to and maraming salamat sa oras nyo ulit sa panonood. This is Carl MK. Ride safe sa inyo palagi.